Good morning! Ang agang nakapag-morning nap ni Zian ngayon, kaya maagap din ako makakapagluto. Nakaligo na rin pala ako niyan. Ewan ko ba kung bakit ako nababahi. Kinuha ko na dito sa ref yung lulutuin kong isda. Naka-freezer yan pero kanina ibinaba ko na para mag-defrost. At sakto naman sa oras ng pagluluto ko, malambot na yung mga isda. Malinis na naman to kasi bago ako mag-stock ng kahit na ano sa freezer, nililinisan ko munang mabuti. Mga 3 o 4 na hugas yata yung ginagawa ko hanggang sa maging malinis yung pinagbabanlawan kong tubig. Eto at hinihiwaan ko lang at nilalagyan ng asin. Kapag nagluluto ko, gusto ko yung mga ginamit ko hinuhugasan ko din agad para hindi tumatambak yung mga hugasin dito sa lababo. Kapag kasi nakikita ko na maraming nakatambak na hugasin, ako mas tinatamad akong maghugas. Dito sa amin sa Quezon, ang tawag namin sa paghuhugas ng mga plato pagdadayag. Nakakatamad magdayag lalo na kung wala kang gripo, pero hindi ko naman pwedeng pabayaang makalat tong kusina ko. Kahit kasi palagyan ko yan ng gripo, hindi rin naakit ang tubig kasi mahina ang pressure ng tubig dito sa amin. Anyway, magluluto pala ako ngayon ng sweet and sour fish. Ilabas ko na rin tong carrots na gagamitin ko para sa sauce. In fairness at effective talaga tong pagbababad sa tubig ng carrots. Nagpas 1 linggo na to pero fresh na fresh pa rin. Dati madalas akong matuyuan nito, buti na lang nalaman ko tong hack na to. Tingnan nyo yung heat conductor plate ko, ang pangit ng tingnan. Nakakalungkot nga at hindi ko alam kung paano yan tatanggalin. Siya kasi nangingitim at nasusunog lalo na kapag natatalsikan siya ng niluluto ko. Nagre-research nga ako ng paraan kung paano yan matatanggal. Iniisip ko na lang na okay lang yon kaysa naman itong mga cookwares ko ang mangitim at masunog ang ilalim. At dahil nga sa heat conductor plate ko hanggang ngayon maganda pa rin yung mga cookwares ko. Iniisip ko nga mag-switch sa induction cooker. Sa mga gumagamit nun, hindi ba malakas sa kuryente? Gusto ko rin kasing magkaroon ng Xiaomi induction cooker na white. Ang bilis daw kasing makaluto nun at tipid pa sa kuryente. Kung ganun din yung induction cooker na gamit nyo, share nyo naman sa akin yung experience nyo sa comment section. Maganda ba talagang gamitin at tipid sa kuryente? Ang dami kong chika, no? Tapos na pala akong magluto. Ito na yung sweet and sour fish na sobrang paborito namin ni Dad. Bago ako kumain, pinakain ko muna si Zian. Binigyan pa nga kami ni Mama ng tortang talong. Dalas talaga nila kaming bigyan ng mga ulam nila. Minsan nga hindi na ako nagluluto. Ayaw nang kumain ni Zian kaya eto taga-ubos ako ng tira. After naman yan ay kumain na rin ako. Kahapon pala nagbukas ako ng mga parcel at tingnan nyo ang gaganda. Kung mahilig kayo sa mga rattan decors, i-check nyo din itong shop nila. Madami silang magagandang pang decor at mura pa. At syempre tuwang-tuwa na naman ang nanay sa mga bago niyang pang decor. Ang sarap kaya sa mata ng mga ganito. So, eto pala yung una. Pwede siyang candle holder, pen holder, o kaya glass holder. Pero ang naiisip kong gawin dito paglagyan ng plant decor. Etong pangalawa, hanging basket naman siya. Maganda tong paglagyan ng mga hanging plants. Tapos naka-display sa sala or sa kitchen. Maghahanap pa nga ako ng fake plant na ilalagay ko dyan. At etong dalawang huli yung pinaka-paborito ko. Tingnan nyo naman, sobrang ganda. Nag-iisip pa ako kung saan magandang ilagayan at syempre ipapakita ko sa inyo kapag okay na. Meron pa akong isang binuksan. Ito naman yung pang-cover sa mineral water. Yung una gawa sa rattan, ito naman gawa sa pandan. White yung variation na pinili ko pero sobrang dami yung pagpipilian doon. Matagal ko na nga gustong bumili nito. Ang sakit kasi sa matang tingnan nitong lalagyan ng mineral water. At ito na nga ang before and after. O diba at ang ganda ng tingnan? Hindi na nalalayo sa kulay ng iba kong gamit. O siya, kung may nagustuhan kayo, ilalagay ko na lang lahat ng link sa comment section.